Good news! Habang abala ang lahat sa usapin ng mga bagong frigates, submarines at fighter jets, may isang napakahalagang military asset ang tahimik na maaaring papunta na sa Pilipinas. Hindi ito missile destroyer, hindi rin ito fighter aircraft. Isa itong eroplanong halos 4 na dekada nang nagbabantay sa karagatan ng Japan. At kung matutuloy ang usapan, maaaring ito ang maging pinakamalaking force multiplier ng Philippine Navy sa modernong panahon. Ang pinag-uusapan natin ay ang legendary P-3C Orion Maritime Patrol Aircraft. Ano ang kaya nitong gawin? Bakit ito kinatatakutan ng mga submarine? At paano nito mababago ang depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Alamin natin dito lang sa Atlas I. Welcome to Atlas I. Habang nakatuon ang pansin ng publiko sa mga bagong barko ng Philippine Navy, may isa pang defense project na unti-unting lumalabas sa mga ulat. Ayon sa mga report, may seryosong diskusyon na umano sa pagitan ng Japan at Pilipinas hinggil sa posibleng paglipat ng P-3C Orion Maritime Patrol Aircraft sa Philippine Navy. Bagamat wala pang opisyal na kasunduan, malaki ang posibilidad na maging isa ito sa pinakamahalagang acquisition sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ang Lockheed P-3C Orion ay isa sa pinakakilalang maritime patrol aircraft sa buong mundo. Orihinal itong ginawa noong panahon ng Cold War. Ngunit hanggang na ngayon, patuloy pa rin itong ginagamit ng maraming bansang kaalyado ng Estados Unidos dahil sa pambihirang kakayahan nito. Hindi ito ginawa para sa dogfight. Hindi rin ito supersonic. Ang tunay nitong lakas ay ang magbantay ng karagatan ng maraming oras nang walang tigil. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Orion ang napakahabang endurance nito. Kayang lumipad ng mahigit 4,000 kilometro nang hindi agad nangangailangan ng refueling. Mas mahalaga pa rito, kaya nitong manatili sa iisang lugar sa loob ng maraming oras habang tuloy-tuloy ang surveillance mission. Para sa bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, napakahalaga ng ganitong kakayahan. Sa West Philippine Sea, hindi sapat ang bilis. Mas mahalaga ang matagal na pagbabantay. Dito lalong nagiging espesyal ang Orion. Tinatawag ito ng maraming military analysts bilang isa sa pinakamahusay na submarine hunters sa kasaysayan. Mayroon itong advanced maritime search radar, electro-optical cameras, infrared sensors, magnetic anomaly detector, at sonobuoys. Ang mga sonobuoys ay inilalaglag sa dagat upang makinig sa galaw ng mga submarine. Samantala, ang magnetic anomaly detector ay nakakakita ng pagbabago sa magnetic field ng mundo na dulot ng isang submarinong nagtatago sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, kahit hindi makita, may paraan itong matunton, patuloy na lumalawak ang submarine activities sa Indo-Pacific. Isa ang China sa may pinakamalaking submarine fleet sa buong mundo, habang ang iba pang bansa sa Southeast Asia patuloy ring nagpapalakas ng kanilang underwater capabilities. Sa ngayon, limitado ang kakayahan ng Pilipinas sa long-range anti-submarine surveillance. Kapag dumating ang Orion, magbabago ang sitwasyon. Hindi lamang mag-isa ang Orion, maaari itong maging bahagi ng isang integrated maritime surveillance network. Kasama rito ang Miguel Malvar-class frigates, AW-159, Wildcat helicopters, Japanese coastal radars, satellites, unmanned aerial systems, at future command and control networks. Kapag may natukoy na kahina-hinalang submarine, maaaring agad itong ipasa sa frigates o helicopters upang magsagawa ng mas malapit na investigasyon.
Ito ang tinatawag na network-centric warfare. Mas mabilis, mas eksakto, mas epektibo. Bagamat hindi ito kasing ingay ng pagbili ng fighter jets. Maraming defense experts ang naniniwalang mas malaki pa ang strategic value ng Orion. Sa halip na umasa lamang sa mga barko, magkakaroon ang Pilipinas ng mata sa himpapawid na kayang magbantay sa napakalawak na karagatan. Ito ang kakayahang matagal ng kulang sa Philippine Navy. Kung matutuloy ang paglipat ng P3C Orion mula Japan, hindi lamang ito simpleng dagdag na eroplano. Isa itong malaking hakbang tungo sa mas modernong maritime surveillance capability ng Pilipinas. Habang patuloy na lumalalim ang defense partnership ng Japan at Pilipinas, mas lumalakas din ang kakayahan ng ating hukbong dagat na protektahan ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon sa transfer, ang patuloy na pag-uusap ng dalawang bansa ay nagpapakita ng lumalakas na strategic cooperation sa Indo-Pacific. At kung dumating nga ang Orion pagsapit ng 2027, maaaring ito ang maging mata at tainga ng Philippine Navy sa isa sa pinakamahalagang maritime regions sa buong mundo. Magiging game changer ba ang P3C Orion para sa depensa ng Pilipinas? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At kung gusto ninyo ng pinakabagong balita tungkol sa AFP modernization, Philippine Navy, West Philippine Sea, Defense Technology at Indo-Pacific Security, huwag kalimutang like, subscribe at pindutin ang notification bell. Mega shoutout po sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na mga video. Ciao!